Mga kababayan, mabuhay! Ito si Pastor Conrad Tolosa, sumasa inyo mula sa Institute of Christian Thought. Matapos ilagay ng Diyos ang tao sa hardin ng Eden, upang ito ay pagyamanin at alagaan, sinabi niya kay Adan na maaari siyang kumain ng prutas ng kahit anong puno sa Eden, maliban lamang sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Sapagkat sa araw na siya ay kumain nito, siya ay tiyak na mamamatay. Maraming klaseng bungang kahoy ang nasa Eden. Tunay na malaya ang tao na tuparin ang layuning pinagkaloob sa kanya ng Diyos sa anumang paraang kanyang maisipan. Siya ay malaya ring kumain ng sari-saring uri ng prutas, huwag lamang mula sa pinagbabawal na puno. Ang tanong ay ito: ano ang ibig sabihin ng kalayaang pinagkaloob ng Diyos sa tao? Noong June 12, 1898, diniklara ng ating mga ninuno ang kanilang kalayaan mula sa pananakop ng mga Espanyol. Nagtatag sila ng sarili nilang gobyerno. Subalit hindi nagtagal ang kalayaang ito sapagkat ang Pilipinas ay sinakop naman ng mga Amerikano. Di tulad ng mga Espanyol, naging mainam ang ginawang pananakop ng mga Amerikano. Dumating ang panahon na naging magaan ang pagsunod ng ating mga kababayan sa kagustuhan ng mga banyaga. Sila ay pinangakuan ng kalayaan. Ang kalayaan na pinagkaloob ng Diyos sa tao ay ang karapatang tuparin ang kanyang kagustuhan sa ilalim ng pananakop ng batas ng Diyos. Ang tao ay nilikhang malaya, subalit hindi siya nilalang upang gumawa ng sariling batas na sasakop sa kanyang pamumuhay na walang pananagutan sa Diyos. Hindi rin ibig sabihin na ang malayang tao ay makagagawa ng anumang naisin niya. Halimbawa, hindi niya maaring palitan o baguhin ang mga ginawa ng Diyos tulad ng katangiang pampisikal na kanyang taglay o anumang batas ng kalikasan. Bagamat dumating ang araw na nakamtan ng mga Pilipino ang pinangakong independensya, sa makatuwid ay hindi na sila mananagot sa Amerika, patuloy pa rin ang kanilang pananagutan sa Diyos patungkol sa uri ng kanilang pamumuhay. Walang bayan sa balat ng lupa ang labas sa pananakop ng soberenyang Diyos. Matapos makalaya ang bayan ng Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto, nakipagtipan ng Diyos sa kanila. Ang tipan na ito ay nagpapatunay na makakamtan ng mga Israelita ang kasaganaan kung sila ay mananatiling tapat sa Diyos. Ang kabaligtaran naman ay tiyak na mangyayari din kung sila ay susuway sa kanyang kautusan. Ang mga Israelita ay may kalayaang sundin o hindi sundin ang kalooban ng Diyos. Ang kasaganaan o kapahamakan ay nakasalalay sa kanilang mga kamay. Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kani-kanilang personal na responsibilidad. Ang 12 artikulo ng Biblical Christian Worldview ay ito: ang tao ay nilikhang malaya, ngunit may pananagutan sa Diyos. Ito si Pastor Conrad Tolosa, sumainyo mula sa Institute of Christian Thought.